Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayong ginagawang L300. Okay, paborito nating L300 at alam na natin kung anong gagawin natin dito sa L300 natin. O issue ng ating kliyente, kahit na bagong gawa, hindi pa rin ganun kalamig. Kahit pinupul nila yung thermostat, hindi pa rin ganun kalamig. So ngayon, ang gagawin natin sa ating L300, i-convert na natin siya ng denso. Mga bossing, pagka nag-convert ba ng denso na compressor, kailangan nyo rin bang mag-convert ng condenser at high-speed na fan? Para sa akin po, mas maganda na mag-convert kayo ng condenser laminated at high-speed na fan pag nag-convert kayo ng compressor. Bakit? Tuwing maglalakas kayo ng power ng compressor, ito compressor na original mga boss, mid-air. Pag naglakas kayo ng power ng compressor, kailangan yung tagasalo ng power, maganda rin. Kasi mga bossing, pag hindi kayo naglaki ng condenser at naglakas ng fan, sa sobrang speed o lakas ng power ng ating compressor na denso, mag-high pressure yan. Kahit na sabihin mo nakadenso ka, kung hindi naman accurate o tama ang magiging trabaho ng condenser, ito po yung luma natin. Napakaliit nito, tas serpentine pa. Tapos yung pan niya, maliit din. Ito yan, isang nasa gilid at saka isang nasa harap ng gulong. Ang isa pang nakaka-problema sa harap ng gulong mga bossing, lahat ng putik na pwedeng makuha ng gulong, sinasalpak niya dito sa ating condenser. Bagong palit nga tong condenser nila, kagawa lang daw nito eh. Napalitan na to. Yan din yung pan niya. O kaya nangyayari, napupuno ng putik, nag-high pressure. Tapos, maliit din yung isang condenser. Dahil naka-design siya doon sa ating rotary type na compressor na mid-air. Ngayon, kung halimbawa gusto mo na mag-upgrade dahil nga may problema tayo sa pagpapalamig ng L300, wala kasi yung mga foam sa mga siding, wala naman tong insulation mga bossing. O, yung siding niyan, bakal. May plastic yan dito na L3 na nakalagay na FP, pero pag tinanggal mo yan, wala namang insulation yan na foam sa loob. Kaya mainit pa rin yan, mainit pa rin yan. Yung ceiling na nandyan, napakanipis na yan mga bossing. Alam natin yun dahil may L300 tayo. Okay, kasi meron tayong ginawang L300 mga boss, 3 months lampas pa lang o 3 buwan. Sabihin natin 3 buwan. Bumigay ang compressor. Bakit? Dahil nga hindi siya naka-convert ng laminated dito sa harapan. So, anong nangyayari? Nadudumihan yung kanyang condenser, tumagal ng ganon, nag-high pressure, sira ang compressor. Hindi naman totally nasira yung ano. Ang nangyayari ay nasunog yung magnetic clutch sa sobrang init na rin yun. Okay, kaya ang gagawin natin dito sa L3 natin, i-convert natin siya pati condenser at malalaking pan. Kagaya nito mga boss. Ang setup talaga ng Denso 17C, dapat nakalaminated ka ng condenser. Ito yung ating serpentine, yun yung ating laminated. Tapos yung mga pan mga bossing, kailangan malalakas din. Hanggat maaari nga sana kung merong sakop hanggang dito, mas maganda pa. Pero medyo limitado yung mga housing para sa ganyan, kaya yan ang mga kinakabit natin. Dalawang ganyan mga boss, yun ang itatapat natin doon sa ating Denso 17C. Kailangan makuha niya yung tamang trabaho ng condenser para tumapat doon sa speed ng ating compressor. Okay, so hindi tayo magaling magsalita lang, no? Tayo dito napag-aralan na rin naman natin kahit papano at alam natin yan, may L300 tayo. Alam natin kung paano natin i-convert, alam natin kung paano papalamigin, maging komportable yung flow, circulate ng refrigerant sa system. Dapat eksakto yan. Ngayon, pag hindi mo nagawa, tigilan ka lang mga bossing tigilan ka lang ng isang pan sa condenser, high pressure yan. Kasi nga, may kanya-kanyang trabaho kada pyesa. Pag hindi niya nagampanan yun, huwag kang aasa na titibay, lalamig ang iyong aircon. O, kaya itong setup nitong ating L300, titingnan natin kung gaano katibay ito at gaano katagal, no? Surplus pa rin na ikakabit kong compressor mga bossing kasi mas makakatipid yung kliyente kung magsi-surplus kaysa sa brand new. Kasi yung mga brand new ngayon, puro replacement din lang yon. So para sa akin, kung yung Denso Orig surplus, na-check naman ang loob, okay naman, para sa akin, very good yun. Hindi ganun kalaki yung presyo sa bago, mas mababa, mas maganda, makakatipid pa ng konti, no? Kasi yung brand new niya na original, mahal masyado. Okay, so tingnan natin mga bossing kung ano makukuha natin dito sa L300 natin.
kalaban lang mga bossing sa pag-repair ng bracket natin, no, para maging denso, lalo na kung mid-air, mas maganda pa yung mga 2017 model mga bossing, yung TRS natin na maliit, no, madali lang siyang tanggalin yung bracket o yung pinakang kinakapitan ng tornilyo nun. Pero ito kasing mid-air mga bossing, chachap-chapin nyo pa yan. Yan yung mga position yan, no. So yan, inisa-isa pa natin grinder yan. Wala ka kasing mabibili na buo ng nakadenso para sa mga 4056 nating makina na bracket, no. Kaya kino-convert talaga natin yan. Yan ang medyo trabaho dyan. Para lang gibay mo yung kahit i-cutting mo. Kung may pang-cutting ka ng acetylene, i-grind mo pa rin ng mas maganda yan. Tatanggalin pa rin yan. O yun lang kalaban nyo mga bossing. Mga bossing, ito yung ating compressor. Na-check na natin to. Napalitan na namin ng o-ring yan. Yun naman ang procedure na ginagawa natin. Second hand to. Denso yan o-ring mga bossing. Okay, sa mga ganito namang denso, mas tumataas lang ng konti yung ating pyesa o yung presyo, dahil nga ang mga bossing, pag lumabas kasi ang ating mga surplus na denso, multi-groove yung ating pulley na nakalagay, no. Ngayon ang problema, dahil nga B-type yung ating makina o yung ating 4056 na lalagyan, kailangan natin yan ng bago. Ayun na, kulit ng aking hello na, Pupunta kami marketplace. sige, punta kayo marketplace, ingat. Kulit ng ating anak. Okay, ito mga bossing, no. So madadagdagan ng costing ng ating surplus dahil nga pinapalitan natin yan ng bagong pulley assembly. Kaya mag-iiba ang presyo ng ating second hand. Kasi pag binili mo ang second hand, ang kasama niyan, multi-groove. Okay, hindi naman siya papasok doon dahil B-type yun sa atin. O ngayon, may mga nabibili naman na set na pulley na naka B-type. O, ang problema mga bossing, dahil yun ay second hand na, malaki na ang tama ng ating hub at saka nung pulley. Okay, so ang mangyayari noon, pagka hindi ganun kaganda yan, dudulas lang din yan, masusunog yan, no? Magkakaroon ng problema yan. Kaya talaga mas gusto natin na second hand to, pero ito bago, para pati yung bearing bago, no? O kaya yung presyo mas madadagdagan kumpara doon sa ating second hand na nabili natin, no? Kasi nga ito yung mga kasama niyan eh. Ay, hindi naman natin pwede ikabit yan. So tataas lang ng konti dahil nga bago tong ating pulley assembly. Okay, so yan lahat na mabibili nyo mga bossing. Kasi yung mga nabibili natin na mga B-type, pagka chinek natin yung ganitong pulley natin, malaki na ang kain. Parang, ito medyo matino-tino pa nga to eh. Mas malala na siya. Kasi nga, second hand yun mga boss. Ngayon, kung gusto nyong masigurado at safe, tatagal, kailangan bago nang bilhin. Assembly, magnetic, hub, pulley. O yun lang mga bossing, 17C babanat natin dyan, legit to, denso o rig. Hindi to replacement mga bossing second hand to, denso o rig. Ang problema nga lang, kagaya ng sinasabi ko, ang second hand, syempre second hand yan mga bossing. Kahit na dumaan yan sa ating mga check up dyan, kung magkakaroon ng pagpwersa ang ating ibang system sa kanya, hindi masasalo ng system natin, yung power ng ating denso mga boss, magka-high pressure, pwedeng masira to. O kaya kailangan, pag kinabit natin yung 17C, dalawang laminated na condenser, dalawang high speed na pan, kailangan nyo nang ibigay sa kanya, mas mainam. Ang nangyayari lang naman kasi mga bossing, kaya hindi natin nagagawa yung mga ganun, dahil budget pa rin, no? Ibig sabihin kasi syempre, pag nag-tap ka ng dalawang laminated, papalitan mo yung stock, gastos yun. O ngayon, kung hindi na isasabay, yun ang nagiging problema natin. Yung power ng ating compressor, hindi talagang kayang tanggalin ng ating stock na condenser. O yun lang naman, dahil na-encounter na namin lahat yan, kaya sinasabi namin or sineshare namin sa inyo, no? Kasi alam na namin kung ano yung nagiging downside ng mga malalakas na mga compressor pag hindi mo chinek yung kanyang system na dadaanan. Ito na yung ating compressor mga bossing. Netap na natin yung ating pulley assembly. Medyo malaki yata yung gap ko Bawasan ng spacer konti. Masyadong malaki yung pagitan. Makapal yung spacer. Okay mga boss, i-welding na natin yung ating compressor dito. Naka-align ba? Konti alignment naman. Sispat na natin yan. Yung mga pan natin mga bossing, may mga bracket na to, no? Nilagyan na rin natin ng rubber yan para maprotection na natin yung ating condenser syempre.
O kaya kakasa na lang natin to. Okay, laki oh. Mas mahaba ang blade nito kumpara dyan, no? Pero sana malaki yun. Okay, nakakabit na yung bracket natin ng compressor. At binabracket na yung isang condenser doon sa kabila, mga bossing. Yung isa dito natin lalagay yan. Okay. Okay, yan na yun. Yung isa doon sa kabila doon. Mga boss, naikabit na natin yung ating condenser. Pati yung pan, naikabit na natin. Nagli-leak test na lang tayo mga boss. Ayan, meron tayong 250. Pero bumababa. Nasa 250 yan. Wala na sa 250. So may leak na kailangan makita. Baka sa mga dugtungan. So wala na nandito natin sa harapan na condenser. Ayan, malinis na yan dyan. Hindi na rin yan tatamaan ng dumi. Wala na. Okay. Tapos wala palang pan sa radiator to. Advice natin. Compressor kakabit na. Belt na lang, Mel, no? Labo. Alay naman. Evaporator, good na rin. So yun na lang, leak test na lang. Dapat makita mo kung nasaan yan. Double check mo yung gauge mo kung baka sa gauge din. Sa likuran. Tapos sakto na mga boss, nilabas na rin natin dahil may ginagawa tayo dun sa loob na isa. Ay, meron tayo dun. Nilabas na natin dito para mas maliwanag tayo. Mga boss, bakim na kami. Nakita na yung leak. Andun lang naman pala sa adapter natin, no? Nagpalit ng panibagong adapter. Minsan kasi yung mga hindi makita-kita ang singaw, nandun lang din pala sa mga tools na ginagamit natin, no? Kaya pag minsan talaga dapat laging kung dispalinghado na, nagpapalit na. Kagaya nito, malabo na. Dapat to pinapalitan ni RCS to eh. Kumikita naman eh. Pero papalitan natin yung mga bossing. May isa na kasi akong binili kaya palitan na natin panibago ulit yan. Pero ito may nabibili naman ng hiwalay niyan. Ayos naman yung ating pinakang katawan. Manifold gauge. Urig ba to? Urig daw to sabi. Ayun na, vacuum na ako mga bossing. Tapos load tayo ng Freon. Saktong-sakto yan. Alas 8 lampas pa lang. Hindi natin to natapos kagabi. Kaya ngayon natin babakbakan to ngayon. Kasi dumating kahapon to mga tanghali na rin. Pero mabilis-bilis pa rin yung trabaho natin dahil conversion tayo ng ating compressor, mga condenser. Dalawang evaporator hindi naman pinalitan. Pero valve saka dryer mga bossing pinalitan talaga natin. Okay, vacuum lang tapos load tayo Freon. Mga boss, binilad na natin yung ating L300. Nilabas na natin dyan. Titingnan natin kung gaano kaganda magiging reading at yung lamig na makukuha. Yung makukuha natin dito sa ating L300, no? So, titingnan natin yung denso natin na 17C, dalawang laminated na condenser, dalawang high-speed na pan. Kung gaano kaganda magiging performance niya, no? Hello ulit, Salem. Ayan. Sige, kumain nga lang dyan. Okay, mga bossing, alas 12 lampas na. So, napakatirik ng araw. Andiyan pa yung ating bago kumover sa ating building, andyan pa yung ating sikat ng araw, ayan oh. So yun, nakabilad siya ron. Tingnan natin kung gaano kalamig ang ibibigay niya. Mga boss, tingnan nyo kung gaano kaganda reading ng ating low side saka high side. Dual unit tayo, walang 30. High side natin 150 lampas lang. Nakabilad tayo mga bossing sa napakasikat na araw. Okay, mga pan natin, malalakas yan. Ayan yung condenser natin. Okay, tingnan natin kabila. Okay, ito yung kabila mga bossing. Tapos tingnan natin yung lamig. Okay mga boss, alas 12 lampas, mag-aalauna yata. Excuse me po. May mga maiinit ang katawan dito, nandito na. Nauulot kasi yung Okay mga bossing, nakabilad tayo. Meron tayong lamig.
dito sa likod. Oh, mag-gis na siya. Wala pa naman sa gis mga bossing. Pero nahuhulog daw yung ating thermometer. Pero bumababa yan, oh. Harap, tingnan natin kung ilan. Harap natin mga bossing, halos parehas ng likuran. Mga nasa gis. Tingnan natin dito sa ating infrared na scanner. Kung ilan na makukuha niya. Tayo naman sa 10 degrees Celsius dun sa ating analog na yung mga bossing. Masaya na tayo ron. Lalo na yung ganito nakabilad sa araw. Nako po. Very good na yan para sa atin. Isa na. Oh. Bumababa pa. Negative 2. Negative 3. 4. Oh, 5. 6. 'Kaya pa. 7. Oh, may 7. Stop na siya ron. Hindi, gumagalaw pa, oh. Oh, kaya niya mag-8. Sa likod, tingnan natin. Doon bumaba na ng gis mga bossing. Tingnan natin yung likuran. Negative 5. Kasi nakakuha tayo ng negative 8 sa harap eh. Oh, naglalaro lang siya. 6. Okay, yan mga bossing, oh. Pumaparehas din naman sa harapan, no? Okay, doon sa init na meron tayo ngayon mga bossing, nakabilad, mainit na to mga boss, oh. Ito ang kalaban ng L300 natin. Kaya nga kung tao ang kakargahan nyo rito mga bossing, lagyan nyo to ng rubber. Yung sa akin kasi nilagyan ko ng rubber, nilagyan ko siya ng pinolik na plywood. Para pag tinulak yung mga pangarga o kung ano man yung ano, hindi siya sasabit sa goma. Para lang makapagpa-absorb tayo ng heat ng ating chassis. Tapos ito, kung tao talagang ikakarga nyo, palagyan nyo ng siding. Palagyan nyo ng insulation yung gilid, lagyan nyo ng siding. Yan, yung mga ganyan. Ito, medyo pakapal ka pa lang kung kaya pa. Pero ito ang napaka-importante mga boss. Yan, ito mga pagitan na to. Pag yan eh, nabilad mo ng mga ilang oras sa sobrang init ng panahon, tapos mag-aircon ka, matagal makabuelo yan mga bossing. Oh, kaya pag wala sa tama ang inyong aircon, mabilis masira ang compressor. Okay, so kaya ang setup ng ating L300 mga bossing, pag nag 17C kayo, dapat yung dalawang condenser na pinakamalaki, kaya nyong ilagay nyo dalawang high speed na pan para makuha nyo yung magandang eto, nag-automatic to, nakasagad pa nga to eh. Baba natin konti, abot ko ba? Sinagad ko yan eh, pero nag-automatic kanina. O yung iba nyan, wala sa tamang lamig, isasagad pa ang thermostat, hindi mag-automatic, kaya kawawa. Isipin nyo naman yung trabaho ng ating compressor kung gaano kabigat pagka siya ay nag-high pressure. Okay, so yun lang mga bossing. Obserbahan pa natin para mas makuha pa natin ng mas maganda yung reading kung hanggang saan yung ating bang 30 na low side ay tataas pa pagka talagang nakabilad siya ng ganito katindi. Okay.
Mga bossing, ito na, 2 oras na tayo nakababad dun sa ating L3. Kanina yung ating araw ay nandito pa. Okay, ngayon nandito na. Pero sako pa rin yung ating L300. Tingnan natin yung ating final na reading. Mga bossing, yung tulo ng tubig natin malakas. Okay, final natin reading. Yun pa rin, 30. 150 lang lampas ang ating high side. Napakaganda. Okay, nag-automatic pa. Antayin natin mag-off. Okay naman yung mga pan, malalakas naman yung mga pan natin. Okay, naka-off mga bossing. Automatic. Tumaas yung low side, bumaba yung high side. Ang medyo problema lang sa thermostat din ng ating L3, na kwenta ko na mga nasa 20 lampas segundos bago mag-on. Yun, bumalik na mga bossing. Okay, so nag-automatic. Ano bang setting ng thermostat? Wala na yung thermometer. Setting ng thermostat, nasa 3 port. Yun, sagad. 3 port. Good naman. Okay, ayun lang mga boss. Yun ang nakuha natin sa ating L300 reading. Lamig. Ganda ng flow, mga pan. Very good mga bossing. Kaya yun yung setup na talagang gusto nating ibigay sa ating mga L300 na FB, no? O, kasi wag na lang maglaki ng power ng compressor kung sakali na hindi talaga magagawa yung tama, no? Kasi talagang high pressure pa rin ang ibibigay niya. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat ulit sa inyo. Syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat.